Magandang araw sa lahat. Ako si Elena Manansala. Ngayon ang ating ika-10 taon ng pagtutulungan. Mahal, nandyan ka na? Mahal, malapit na ako. Tayo na lang dalawa. Hindi na kailangan ng mga bodyguard, di ba? CJ, kayo na munang bumalik sa hotel. Hintayin ko na lang ang aking asawa dito. Mahal, nasaan ka? Hindi kita makita. May sorpresa ako para sa iyo. Matandang bruha. Manatili ka lang dyan. Malapit na ako. CJ, mahal. Sila ang mga kinatawan mula sa mga bansa na pumirma sa 10 taong kasunduan. Nanatili sa grupo ng Dragon Rise bilang sa loob ng 10 taon. Sa wakas, patay ka na. CEO, ayos ka lang ba? Mahal, malapit na. Tayo lang dalawa. Hindi na kailangan ng mga bodyguard, di ba? Ako ay muling isinilang. Bago pa ako patayin. Gusto talaga akong patayin ni Marco Reyes? Boss, kung ayos ka lang, babalik na kami sa hotel. Huwag kang umalis. Marco, anong nangyayari? Putok. Umalis ka na. Magbibigay ako ng senadorias mamaya. Tumakbo ka papunta sa kotseng yun. Nakuha mo? Umalis ka na. Saan mo ako dadalhin? Sa ligtas na lugar. Binibining Manansala. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ba naman dito ang hindi nakakakilala? CEO ng grupo ng pag-akyat, Elena Manansala. Isa lang akong mabait na tagapadaan. Ligtas ka na ngayon. Ipaalam mo sa pamilya mo na ligtas ka. Sino ba naman dito ang hindi nakakakilala? Marco Reyes, 10 taong kasal. Binigay ko sa iyo ang lahat ko. Lahat talaga. At gusto mo akong patayin? Marco, Elena Manansala, mabuti na lang buhay ka. medyo nabigla lang. Walang seryoso. Ang ginoong ito, kailangan lang balutan ng gamot. Doktor, maaari ka bang magreseta ng gamot para mapakalma siya? Ayos lang ba talaga ang braso mo? Sugat lang. Mahal. Sinta. Nagmadali akong pumunta rito. Sa abot ng aking makakaya. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Binalaan ka ni nanay, naglalakbay ng malayo, nang walang bantay. Napakagandang eksena ng pamilya. Kung hindi ko naranasan mismo ang bangungot na ito, hindi ako maniniwala na ang mapagmahal kong asawa at maalalahanin kong biyena na tinuring akong ginto ay susubukan akong patayin. Sinta. Noong wala akong pera, pinili mong manatili. Pinakasalan mo pa rin ako. 7 taon na ang nakalipas. Nawala ang anak natin. Noong araw na yon, nangako akong bibigyan ka ng pinakamagagandang bagay na mabibili ng pera. Pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, hindi ko na maaaring isugal ang iyong kaligtasan. Siguro, dapat mong hayaan akong mamahala pansamantala sa grupo. Tama siya, Elena. Ang lugar ng babae ay sa kanyang pamilya. Dapat kayong dalawa ni Marco ay subukang magkaroon pa ng anak. Ibigay mo na. At paano kung tumanggi ako? Hindi pa ako susuko, mahal. Bumalik muna tayo sa lungsod ng Maharlika. Naghihintay ang pagdiriwang ng tagumpay bukas.
Ang downtown ng bayan ng Silangan ay nakaranas ng malawakang pamamaril ng mga lokal na gang. Ang mga nasugatang turista ay naospital. Noong panahong iyon, nabubulag ako sa pag-ibig. Ibinigay ko kay Christina Reyes ang 51% ng mga bahagi ng aming kumpanya. Kahit may ebidensya ng pakikipagrelasyon ni Marco, hindi ito sapat. Pagmamay-ari pa rin nila ang lahat. Upang sirain sila, kailangan ko silang subukang patayin muli. Dapat talaga nahahanap ko ang taong iyon noon pa. Kunin ang impormasyon nila sa pakikipag-ugnayan. Mahal. Nagsimula na ang banquet. Tara na. Lilik. Ginoong Lin, Ginoong Chin. Ito ang bagong karagdagan sa bodyguard ni Angelo de la Cruz. Simula ngayon, ikaw ang mamamahala sa seguridad ng ginang. Ako si Angelo de la Cruz. Narinig ko na dati, niyang nailigtas ang ginang. Siya ay isang sundalong mercenary sa ibang bansa. Salamat sa tulong mo noong araw na iyon. Tingnan kung paano mo siya maaaring gantimpalaan. Magandang salamat sa inyong lahat sa pagdating sa aking ika-10 anibersaryo ng kasal. Party ng anibersaryo. Una sa lahat, nais kong ipakilala sa lahat ang aking minamahal, Ginoong Marco Reyes. Ang kwintas na ito sa aking lig, ginastos niya ang 300 milyong piso para sa aking regalo sa anibersaryo. Mahal. Noong wala akong anuman, pinili mo ako mula sa araw na yon. Lahat ng meron ako ay sayo. Direktor Elena at Vice Presidente Marco Reyes, anong mapagmahal na mag-asawa? Totoo nga, magkaroon ng asawa tulad ni Direktor Elena, maswerte si Vice Presidente Marco. Para pabagsakin ang isang tao, ang inggit ang pinakamahusay na sandata. Pupunta na ako. Ginoong Santos, Ginoong Cruz, maligayang pagdating. Nagsisimula na ang palabas. Isang kwintas na 300 milyong piso. Ano ang nangyayari? Sumasabay lang. Pick iyon. At itong isa, ito ang totoo. Kailan nga ba eksakto? Hihiwalayan mo siya. Ayoko na. Magtago ng palihim. CJ, kumusta ang kwintas? Gusto mo ba? Marco, magiging personal secretary mo ako sa napakatagal na panahon. Ang napabaya ang asawa, hindi ka nagmalasakit. Sa tingin ko kung malanta dito, malamang na pipiliin niyang magpatawad. Hindi. Tinawag akong Vice Presidente. Sa napakaraming taon, nakikita ko na malapit na ako sa tuktok sa kritikal na panahong ito. Walang puwang para sa pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang meron ako. Salamat, C. Cruz. Tita Elena, nasaan ang nanay ko? Inaantok na ako, gusto ko nang umuwi. Babalik ako kaagad. Tatawagin ko ba ang nanay mo para sunduin ka? Sige. Mukhang abala siya. Mahal, nasaan ka? Naku, nakabalik na siya. Mahal. Angelo, bilisan mo tanungin ang mayordom. Anong nangyayari?
Itong pinto ng aparador, paano ito nakakandado? Sige, CEO Elena. Hanapin ang mayordomo. Mahal, hinahanap kita sa Peggy. Nasaan ka? May sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa. Angelo, bilisan mo tanungin ang mayordomo. Kailangan ako ng asawa ko. Dali. CEO Elena. Wala rito ang mayordomo, pero dinala ko ito. Mahal, kailangan kitang makausap agad. Punta ka sa sala ngayon. Paano nalaman ng asawa ko na nasa itaas ako? Angelo, huwag kang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo't lagariin ang pinto. Kailangan ako ng asawa ko. Marco, lumabas ka't kausapin siya. Mapapatawad ka niya. Simulan na natin. Elena Manansala, anong ginagawa mo? Nanay, anong ginagawa niyo rito? Teka, Nandito si nanay para iligtas tayo. nanay, gusto ko sana sorpresahin si Marco sa paglalagay ng 1-0 taong kontrata sa aparador. Pero ngayon, ang aparador ay ayaw nang bumukas kahit anong gawin. Ibibigay mo ang kontrata kay Marco. Ibig sabihin, ang aking manugang. Mahal, nagtrabaho ako para sa kumpanya sa napakaraming taon at ngayon ang ika-10 anibersaryo. Nanay, sa tingin niyo ba ito ay masyadong biglaan? Hindi naman. Kung makuha ng anak ko ang kontratang iyon, wala nang matitira. Kay Elena Manansala, tatawagin ko ang lahat ng executive para saksihan ito. Lagot tayo kung makita ako ng lahat ng executive na ganito. Marco, gumawa ka ng paraan. Tama, sigurado akong si Marco ay matutuwa. Patawagin ang mga executive. Sabihin mo sa kanya na magsimulang maglagari. Simulan na. Mag-ingat, huwag sirain ang kontrata. Dali. Mahal. Hindi ito ang iniisip. Masyado akong nalasing kanina. Inakala kong ikaw si Christina. Sumpa ko. Hindi ko inisip na gagawa ako ng anumang makasakit sa'yo. Binibining Manansala, wala akong ginawa sa asawa mo. Ikaw na siguro iyon, mahal ko, na nanunukso sa anak ko. Elena, talaga. Tama na. Hindi ka dapat nahuli. Hinahanap ka ng anak mo. Isama mo ang anak mo at umalis na kayo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang tungkol sa relasyon namin. Kailan mo nalaman? Binigyan ka siguro ng malaking pera ng asawa ko, di ba? Dapat gagastusin ng babae ang pera sa Iyo. itong kwintas sa mukhang peke. Siguradong ito ay regalo ng asawa ko. Di ba? Ano ang sinasabi mo? Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Mapapabalita ito bukas sa dyaryo. Hindi ito maaaring peke. Nanay, sumasang-ayon ka, di ba? Ang peke ay laging peke. Hindi kailanman magiging phoenix ang labuyo. Ikaw. Magsaya kayo. Aalis na ako ngayon. Elena Manansala. Ano? Gusto mo akong patayin? Gusto kong nakikita na gusto mo akong patayin pero hindi mo magawa. Kaya pala alam mo ang lahat. Bakit hindi ka pa nakikipagdiborsyo kay Marco? Diborsyo. Ano ang makukuha ko sa diborsyo? Ang kumpanyang ito ay resulta ng maraming taon ng aking pagsisikap. Hayaan mong makita ko kung ano pa ang mga tira. Elena Manansala. Kunin mo ang buong responsibilidad ng aking seguridad. Masyado ka nang lumalampas. Ano ang alam mo?
Magandang gabi, Ginoong Manansala. Ngayon gabi, gusto mong matulog sa akin. Ginang, dapat ay magpahinga na kayo. Gusto kong tingnan mo ako. Angelo de la Cruz. Sabihin mo sa akin. Lumapit ka sa akin. Ano ang layunin mo? Asawa. Asawa. Nasa labas ang asawa ng Pangulo Reyes. Hindi ito nararapat. Asawa, naparito ako para humingi ng tawad. Hindi ka sumang-ayon. Ipagpapalagay ko na lang na narinig mo. Mga patakaran. Ang mga relasyon niya sa iba ang mga patakaran. Iniligtas mo ako. Nagbabayad ako sa iyo. Masyadong nalasing ang asawa ni Pangulo Reyes. Nagpapahinga na siya ngayon. Mula ngayon, ikaw ang akin. Pinakamalakas na suporta. Sabihin mo sa kanya na ako ang nagpadala nito. At ang susi ng kwarto. Huwag kang laging nasa likod ko. Magpahinga ka lang. Sige. Ma'am, narito ang datos. Ulap ng ulila, malinis at isang lalaking tulad nito. Bakit mo ako nilalapitan? Ate Elena, bakit ka nandito? Ang nasa isip mo lang ay akitin ang mga lalaki. Wala na bang iba? Mukhang bahay ko ito. Ang selos mo, Ate Elena, sobrang halata na ngayon. Selos. Ang cute. Magpakailanman. Bagay na bagay kayong dalawa. Hoy, teka lang. Ikaw, isang bodyguard, gusto mong makialam sa usapin ng pamilya namin. Ikaw ang umagaw. Nakabit na kalihim. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw, Elena Manansala. Ang taas ng ere mo. Elena, dahil alam mo na ang sitwasyon namin, hindi ka ba makikipagdiborsyo? Diborsyo. Nanay, ang babaeng ito, ang dinala ninyo, para pilitin akong makipagdiborsyo, tama? Elena, dahil alam mo na, magdiborsyo na tayo. Hindi maganda ang sapilitan, hindi ba? Matagal ka ng kasal sa akin. Nakinabang ka sa akin. Kumita ng malaki. Ngayon sinasabi mo na hindi maganda ang sapilitan. Elena, alam ko na, mahirap para sa'yo na tanggapin. Noong una, ako ba ang may patali sa lig mo para pilitin kang pakasalan ako? Ano ang ginagawa mo noon? Narating na natin dito. Magdiborsyo na tayo agad. Ayusin natin ang paghahati ng ari-arian agad. Pagkatapos, babayaran kita. Magsalita ka. Simula anong edad ka, nagkaroon ng masamang ugali ng paghahagis ng gamit? Simula pagkapanganak. Kaya ano?
Elena Manansala, ano ang ginagawa? Sige, ngayon, ihahagis ko sa iyo ang mga gamit. Ano? Ikaw. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May dalawa kang pagpipilian. Umalis na walang dala. O, ibigay ang posisyon bilang CEO kay Marco. Pagkatapos, umalis ka ng bansa. Dad, tinanggap ko ang 20. Ginawa pa kitang chairman. Masyado akong naging mabait sa iyo. Elena Manansala, sino ang tinatawag mong pulu? Pulubi. Babae ka. Nabaliw ka na, sinasaktan mo ang chairman. Sa mga nakaraang taon, naglakbay ako sa lahat ng para sa tagumpay ng group. Pinapayuhan kitang kumalma. Kung magdiborsyo tayo at magalit ako, kaya kong pumalakpakla at sirain ang grupong ito. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo noon. Elena Manansala, bumalik ka. Nanay, kumalma ka. Tama ang maliit na sinta. Hindi pa, huwag mo siyang pasamain ang loob. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang gagawin? Gaya ng dati. Gawin ito. Nanay, ito. Paano ka nagmamaneho? Susubukan mong mamatay. Umalis ka. Gusto kong mapag-isa. Kailangan mong magpahinga. Isa ka lang bodyguard. Huwag lumampas sa iyong tungkulin. Masyadong delikado para sa iyo ng mag-isa. Kailangan ko ng mapag-isa. Kung gayon, isipin mo ang iyong sarili. Na para bang wala ako. Hindi maganda ang sapilitan. Elena, alam ko na, mahirap para sa iyo na tanggapin. Magdiborsyo na lang tayo. Hatiin ang mga ari-arian sa lalong madaling panahon. Pinipilit ipapatay mo ang sarili mo. Hindi ko hahayaang makuha ang aking pinaghirapan. Sa halip, wawasakin ko ang lahat nila. Masyadong delikado ito. Kung hindi ka sasama sa akin, maaari ka namang magpatuloy sa pagiging bodyguard mo. Pwede kong tanggapin ang iyong alok, na protektahan ka. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan kong maghintay hanggang sa tamang panahon para sabihin sa'yo. Oh, masyadong misteryoso. Sige na nga, kung gayon pupunta ka sa bahay ko ngayon. Gusto kong makita kung gaano ka katapat. Umuwi ka na. Ang bahay na iyon, ang pinakamapanganib na lugar. Asawa. Nakauwi ka na. Hinihintay kita. Ano iyon? Gusto kong humingi ng paumanhin. Tungkol sa kaninang umaga, kasalanan ko. Paumanhin? Iniisip, masasolusyonan ng paumanhin ang problema? Alam ko, may agwat sa pagitan natin. Pero sa tingin ko, magagamit natin ang ibang paraan para masolusyonan ito. Anong ibig mong sabihin? Asawa. Matagal na tayong hindi naglalambingan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Tulong. Ginoong Reyes, pakikilos ng maayos. Umalis ka, ikaw na bodyguard, nakikialam sa mga usapin ng kasanami. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, maliit na sinta. Bitawan mo, maliit na sinta. Paano mo nagawang makipagkita sa ibang lalaki? Ginoong Reyes. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pinoprotektahan ko ang kaligtasan ni Binibining Manansala. Pinoprotektahan sa tingin ko. Sa kama mo siya pinoprotektahan. Angelo, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Angelo. Ikaw si Angelo, hindi ba? Ikaw isang bodyguard.
Naglalakas loob na bantaan ang kaligtasan ng iyong boss. Ginoong Reyes. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pinoprotektahan si Binibining Manansala. Pinoprotektahan mo ang puwit ko. Angelo, ayos ka lang ba? Marco Reyes. Ang ating negosyo, urusan natin mamaya. Tara na. Kaya, yung babae. Sumang-ayon ba siyang bigyan ka ng anak? Siyempre hindi. Kahit pa gusto niya, hindi ko bibigyan. Isa lang siyang malibog na sinta. Bibigyan ko sana siya ng pagkakataon. Dahil hindi niya gusto. Ako na ang magbibigay. Masakit ba? Ako na ang gagawa. Paumanhin. Ang masugatan para sa'yo ay aking karangalan. Maliit na bata, ano ang problema? Bakit ka umiiyak? Sinasabi nila na ako ay ligaw na bata na ayaw sa akin. Walang nakikipaglaro sa akin. Huwag kang umiyak, maglalaro si ate kasama ka. Okay. Alam mo, sa pagitan natin, may 15 taong agwat. Hindi importante ang edad. Kung gayon, tatawagin ba kita? Nakababatang kapatid, o. Angelo. Angelo. Alam mo, pakiramdam ko ay nakita na kita dati. Ano ang ginagawa ko? Angelo, salamat sa paghatid mo sa akin pauwi. Gabi na, dapat ka nang umuwi. Sige po. Direktor Elena. Magandang gabi. Direktor Elena, kinumpirma ng winery ang order. Ang kontrata ay nasa iyong email. Hello? Ano? Larawan ng pamilya. Naiintindihan ko. Ano na naman ang balak ng pamilyang Kim? Ay, bumalik na ang manugang. Nanay, ano itong lahat? Asawa, matagal na rin mula nang huli tayong kumuha ng larawan ng pamilya para ipagdiwang ito. Ate Elena, matagal na tayong hindi nagkita. Ito na siguro ang anak mo. Ang cute. John, hindi ba siya ang anak mo? Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Ngunit, sabi ni Marco, ito ang anak mo. Asawa, hindi ka pwedeng magbiro ng ganyan. Nakikita mo? Si Junjun at ikaw noong mga bata pa kayo ay magkamukha. Halika, batiin mo si Tito at Tita. Ang galing. Elena, mabilis, yakapin mo ang anak. Elena, na naman ang braso ko. Tulungan mo ako. Sabihin mo mama. Mama. Marco Reyes. Matagal lang namatay ang anak ko. Elena, alam kong galit ka pa rin sa akin. Galit ka pa rin sa akin. Ngunit si Junjun ay anak natin. Ito ay katotohanan. Oo, Ate Elena, aminin mo na lang. Ang laki na ng batang ito. Bakit kailangan pang pagdaanan lahat ito? Nanay, para pilitin akong makipag-divorce. Wala kang pinipigilan. Kahit ang namatay kong anak, naglakas loob kang dumisat. Elena, si Junjun ang pundasyon ng aming kasal. Ang pagsabi ng ganyan tungkol sa kanya. Kung maghihiwalay tayo,
Sa paghahati ng ari-arian, hindi ka makakakuha ng kahit isang kusik. Hindi ba dapat kumuha tayo ng larawan ng pamilya? Tulungan mo ako. Mayamang pamilya, ang pinakakinatatakutan nila ay ang larawan ng pamilya. Kapag lumabas ang larawan, ang kanilang maruming sekreto ay malalantad sa lahat. Ngunit hindi ko inaasahan na gagamitin nila ang larawan ng pamilya. Upang pilitin akong isuko ang aking mga bahagi. Halika na, lahat, magtipon kayo. Kumuha tayo ng larawan ng pamilya. Upang markahan ang masayang araw na ito, halika rito, anak. Aayusin ka ni tatay kung aaminin kong anak ko ito. Kung may mangyari sa akin o maghiwalay kami, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kamay ni Christina Reyes. Tulungan mo ako. Ilalayo kita. Hindi, tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Bilisan mo, Elena. Ano pa ang hinihintay mo? Halika rito. Kumuha tayo ng larawan ng pamilya. Paano ka namin pwedeng hindi isama? Hindi ba tayo pamilya? Ikaw at itong bodyguard na ito. Kayo ba ang tunay na pamilya? Ano ang ginagawa mo, Mama? Sinaktan niya ako, Junjun. Hindi mo basta-basta masasabi yan. Maglakas loob kang hawakan ng aking anak. Huwag kang umalis, Marco Reyes. Sinabi ko na sa iyo, kung pasasamain mo ang loob ko. Bilisan mo, babantayan ko ito. Elena Manansala, hindi na ito ang desisyon mo. Narito na ang lahat ng media. Pagkatapos ng araw na ito, isasantabi kita. Gusto kong makita kung paano mo ako isasantabi. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Nababaliw ka na. Asawa, hindi ito mungkahi. Asawa. Kaarawan ni Junjun. Anong regalo ang inihanda mo? Kaya naghanda ka ng kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Inililipat mo mga bahagi sa grupo ng pag-akyat. Lahat kay Junjun. Asawa, napakabuti mo kay Junjun. Ibinigay ni Ginang ang lahat ng kanyang bahagi sa kanyang anak. Nakakatouch ito. Oo, Hindi siya ang aking anak. Marco. Ayos lang. Elena, napakagandang pagkakataon nito. Maaari ka nang umalis ng malinis. Ginang Reyes, Ano ang tawag mo sa akin? baliktad na ang lahat. Halika rito. Kumuha tayo ng larawan ng pamilya. Nanay, hindi ba susundan ng sumpa ang masamang taong iyon? Huwag kang mag-alala. Nariyan na ang lahat ng media ngayon. Kapag nakuhanan na ang larawan, malalaman ng lahat. Itong masamang babae, kahit anong gawin niya, wala nang magagawa. Ginang Reyes, huwag mong ilantad ang inyong baho. Ikaw ang pumili nito. Elena Manansala, taksil ka. Akala ko magsasabi ka pa ng kalokohan tungkol sa karma. Huwag kang mag-alala kapag nakuhanan na ang larawan. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Salamat sa inyong lahat. Sana ay masaksihan ninyo ito. Tulungan ninyo akong ikalat ang balita. Ginang, ang bunsong anak mo ay cute. Hindi siya ang aking anak. Elena, pigilan mo na ang pagbibiro. Hindi ba't kumuha lang tayo? oo.
Kumuha tayo ng larawan ng pamilya, pero hindi ibig sabihin na siya ang aking anak. Elena Manansala, nababaliw ka na ba? Hindi mo anak, baka naman anak siya ni nanay. Nakakatawa naman ito. Elena Manansala. Sira na ba ang utak? Mahal, masasabi mo nga. Napakagaling kapag nailabas na ang larawan ng pamilya. Titingnan ko kung paano ka pa magmamatigas. John, tawagin mo si Mama. Mama, Sandali. Mayroon tayong pagkakaiba ng henerasyon. Dapat ay tawagin kitang Bayat. Elena Manansala, ano ang ginagawa mo? Sinasabi mong kapatid ko si John. huwag mong kalimutan ang plano natin. Bayaw, Ginang Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Ang batang ito ay anak ng biyenan mo. Isang mayamang pamilya, magulo ang mga relasyon. Hindi siya ang iyong ama. Siya ang iyong kapatid. Elena Manansala. Ma'am, hindi mo dapat sabihin iyan. Ano, natatakot ka bang ang iyong anak ay hindi maging tagapagmana ng grupo ng pag-akyat? Elena Manansala, sa tingin ko ay desperada ka. Nagsasalita ka ng walang saysay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Humihingi ka ng tawad kay John. Aminin mo na siya ang anak mo. Ang anak ko, Humihingi ka ng tawad sa ating anak, si John. Pagkatapos ay hahayaan kitang pumirma sa kasunduan at mamuhay ng payapa. kung papayag ako, papakawalan mo ba ako? Makikita natin. Marco, maaari ba akong magdagdag ng kondisyon? Gusto kong lumuhad si ma'am para kay Junjun at ipahayag agad-agad na si Junjun ang magiging tagapagmana ng grupo ng pag-akyat. Maaari na bang i-upload ang mga larawan? Sandali lang. Narito na ang kabit. Ngayon ay kumpiyansa ka na. Asawa, hindi ka niya kayang protektahan. Ang iskandalong tulad nito, kapag lumabas, ang presyo ng grupo ng pag-akyat ay babagsak. Alam mo kung gaano kalaki ang ibabagsak nito. Hindi ko na kailangang sabihin sa bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mo na si Junjun ay hindi natin anak. Hahayaan kong matapos ang komedyang ito. Elena Manansala, naubusan ka na ng mga paraan. Iniis mo bang kaya mong pekin ang dokumento at makalusot? Ngayon hindi mo na yata kilala ang sarili mong anak. Malupit ang puso ng babae. Elena Manansala, mas mabuti pang umamin ka na lang. Tingnan mo, alam na ng lahat ngayon na ang iyong imahe bilang mabiyutang asawa ay malapit ng maglaho. Nagpapanggap ka pa rin ba? Kailangan ko pa bang magpanggap? Malinaw na ang mga katotohanan ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Ngayon, hindi lang ilalantad ko ang tunay mong kulay, kundi aalisin din kita sa iyong posisyon bilang si. Tama iyan. Pagtanggal sa akin sa pwesto. Sa tingin mo ikaw ang magdedesisyon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Naaalala mo ba ang ating anak? Bakit mo binabanggit ang may sakit na batang namatay ng maaga? Noon, para sa may sakit na bata, nagtrabaho ako ng walang tigil para makahanap ng doktor na magpapagaling sa kanya at ang resulta, hindi pa rin siya nagaling. Hindi mahalaga. Ang Teng Fee ay magiging kin. Sisisihin mo ba ako kung gusto mong manisi? Manisi ka sa iyong tiyan sa masamang supling. Nananakit ka sa akin. Sige, babatukan kita. Mahal, kahit tigre, hindi kumakain ng sariling anak. Lahat, mayroon akong isang anunsyo. Sa totoo lang, ang anak ko ay namatay maraming taon na ang nakalipas. At yumao na. Lagi kong ang sikretong ito sa kaibuturan ng aking puso. Sa loob ng maraming taon, ibinihos ko ang aking sarili sa trabaho. Sinubukan kong manhidin ang aking sarili sa trabaho. Palagi kong sinasabi na nasa ibang bansa ang aking anak. Paano mo nagawang insultuhin ang aking anak? Ngayon, bilang si Elena ng grupo ng pag-akyat, sa aking kapasidad, opisyal kong ipinapahayag ang pagtanggal kay Vice Presidente Marco Reyes. Tinatanggal mo ako bilang Vice Presidente. Elena Manansala, nababaliw ka na ba?
Kung hindi ako vice presidente, sino? Isang tulad niya. Isang pogi na ang alam lang ay makipag-away. Marco Reyes. Masyado mong tinitingala ang sarili mo. Nitong mga nakaraang taon, nakapagbigay ka ba ng kahit isang sentimo sa kumpanya? Nawalan ka ng napakaraming pera. Nagdulot ng napakaraming gulo at ako ang naglinis ng iyong mga kalat. Nakarating ka sa posisyong ito dahil lamang ikaw, ang aking asawa, hindi ka karapat-dapat dito. Ang batang ito ay hindi kay Marco Reyes. Siya ang anak ng matandang lalaki. Paano mangyayari yan? Ang anak ng matanda. Seryoso ba kayo ng tatay ko? Hindi totoo yan. Marco, payagan mo akong magpaliwanag. Xiao Jun ay anak mo. Imposible sa pagitan mo at ng tatay ko. Lahat ng ito, gawa lahat ito ng panlilinlang ni Elena. Ipaliwanag mo. Paano mo ipapaliwanag ito? Ang maliit na sinta na ito ay anak pala sa labas ng aking ama. Tatay, ano ang anak sa labas? Umalis ka. Xiao Jun. Hindi totoo yan. Paano mo nagawang itanggi? Hindi ko pa. Nakita ang tatay mo. Tama na. Pinagbintangan tayo ng babaeng iyon. Niloko niya tayo. Saan mo nakuha? Ang DNA ni Hando. Ikaw, at siya. Hindi ako tulad ninyo, napakasama ng pamilya. Pero gusto kong itanong sa iyo. Ikaw ba ang nagpadala ng litrato? Naging tiyo kaagad, nalinlang ang chairman. Bumagsak ang stocks. Simula ngayon, nandito ang lahat ng media. Kung isang araw, may mangyari sa akin na malas o aksidente, lahat ng aking ari-arian at shares ay ibibigay sa kawang gawa. Elena Manansala, iyan ba ang pera mo? Iyan ay pinagsaluhan nating ari-arian. Tama na. Nanay, Tumahimik ka. Kung malaman niya ito, kailangan siyang maglaho. Mukhang mas komplikado ang bagay na ito kaysa sa inaakala ko. Ano ang problema? Ang iskandalo sa larawan ng pamilya ay nagpaparamdam sa ating mga kasosyo na nasisira ang reputasyon ng grupo ng Dragon Race. Maraming mga wineri ang ayaw. Tanggapin ang ating alak. Ang pandaigdigang wine fair, kung ang mga kasosyo ay masaya. Siguro, may puwang pa para kumilos. Kaya sa wakas bumalik ka. Tingnan mo ang kaguluhang ginawa mo. Elena Manansala. Dahil lang sa paglabas mo ng balita tungkol sa anak sa labas, bumagsak ang stock ng kumpanya, hindi makatarungang nawala ang 700 milyong piso. Ate Elena, alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo pwedeng sirain si Marco. Ang may sala ang unang nagbibintang. Kailangan ko pa ba siyang sirain? 700 milyon. Tapos, Elena Manansala. Sa anumang paraan, ako rin ang iyong biyenan. Ano ang saloobin mo ngayon? 700 milyon. Hindi ba't may pera ka rin doon na wala lang ito sa isang iglap? Sinasabi mo pa rin na hindi mo kasalanan. talaga namang alam mo kung paano magpaganda ng sarili mo. Ang perang iyon, hindi ba't pinaghirapan ko lahat iyon? Nagbabala na ako sa iyo. Mas mabuti pang pasayahin mo ako. Huwag, dahil sa isang maliit na pagkakamali. Hayaan mong mamatay ang buong grupo. Elena Manansala, bumalik ka rito. Ngayon, gaano ka nakahalata sa iyong relasyon? Sinsin. Nandito si nanay para makita ka. Kung lumaki siyang mabuti, pagkalipas ng ilang taon pa, dapat ay kasing taas mo na siya. Oo. Sa pagitan nating dalawa, may isang henerasyon na pagitan. 15 taon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 15 taon? Nangangahulugan ito na ang isang sanggol ay maaaring lumaki upang maging isang adulto. Nangangahulugan ito na ang pag-ibig ay maaaring maging mula sa matindi tungo sa mahinahon. Nangangahulugan ito na maaari mong ilibing ang isang hindi malilimutang alaala.
Sa pagkakataong ito, nailigtas mo ako ng 2 beses. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng pera. Tapos, maaari kang magsimula muli ang iyong bagong buhay. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako mabubuhay ngayon? Hindi ko gusto ang pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Angelo, bakit ka lumapit sa akin? Ano ang iyong layunin? Wala akong gustong anuman. Shin. Aasikasuhin ko ang iyong ina. Elena Manansala. Masamang tao ka. Ang pagpunta roon ay pagpapakamatay. Sino ang nagtaboy sa akin? Nakuha ko. Bakit hindi ka papasok? Ako, Anong problema? talaga bang napag-isipan mo na ito? Ano? Natatakot ka? Hindi ako natatakot. Basta, Basta ano? Natatakot ka sa akin. Pinaglalaruan ang damdamin mo. Angelo, tingnan mo ako. Kailangan kita. Higit pa sa bodyguard. Ngayong gabi, manatili ka rito kasama. Hindi pa ako handa. anong problema? Natatakot ako. Ayos lang yan. Marami pa tayong oras. Magandang umaga, Ginang Reyes. Binata, kamusta ang tulog mo kagabi? Hindi madaling paglingkuran ang isang masamang babae. Ginang Reyes, nagkakamali ka. Kailangan mong malaman. Mas marami akong pera kaysa kay Elena Manansala. At mas malakas. Mas alam ko kung paano maglingkod. Bakit ka pa mananatili sa isa taong mamamatay na? Kayo namang mga bata, hindi ba ninyo gusto ang tulad ko? Alam ang lahat, isang ate na alam ang lahat. Sumunod ka sa akin, mas mabuti kaysa sumunod sa taong mamamatay na. Ang taong iyon na mamamatay na. Ginang Reyes, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang handaan bukas ng gabi ay ang kanyang kamatayan. Anong mali sa handaan bukas? Ang handaan. Napakabata mo pa. Bakit mo sasamahan ang masamang taong iyon sa kamatayan? Hindi ba masaya kasama si ate? Ginang Reyes, pakilyusin mo ang iyong sarili ng maayos. Huwag kang mahiya. Hindi ba masaya kasama si ate?
Hanggat naririto ako, hindi ko hahayaang may sinumang manakit sa kanya. Tanggihan ang toast. Inumin ang parusa. Magsisisi ka sa kalaunan. Hindi niya ginagawa ito para sa pera. Para lang sa akin. Ngunit bakit ganoon? Sa anong batayan? Hanapin mo si Angelo de la Cruz para sa akin. Kung mas maraming detalye, mas mabuti. Lahat ng nakaraang karanasan, Direktor Manansala. Bawat isa. Ang pagtanggap bukas ng gabi ay ang kanyang huling oras. Angelo, anong problema? Mukha kang napaputla. Wala lang ito. Isang routine check lang, upang matiyak na walang mali. Angelo, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Mamuhay ka ng maayos, okay? Huwag mo akong iiwan. Tapos kapag lumaki ka na, hahanapin mo ba ako? Sige. Bakit hindi ka nagmamaneho? Titiyakin kong poprotektahan kita. Ginoong Garcia, matagal tayong hindi nagkita. Kumusta ang negosyo kamakailan? Ginang Manansala, ikinagagalak ko kayong makilala. Maayos naman. Naway maging matagumpay ang ating kooperasyon. Oh. Ginoong Lin, ang mga inumin ay ayos lang. Pero tungkol sa kooperasyon, sa susunod na lang. Ginoong Garcia, alam ko, dahil ang Tengfi Group ay nagkaroon ng ilang mga bagong usapin na nagdudulot sa inyo ng pag-aalala. Ngunit mangyaring makatiyak kayo, tungkol sa ating kooperasyon, wala itong epekto. Upang ipakita ang aking sinseridad, handa akong mag-alok sa orihinal na presyo ng karagdagang 10% diskwento. Ginoong Lin, alam mo na, mahirap ang kasalukuyang merkado. Ginoong Garcia, mangyaring maniwala kayo sa akin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon at ang Tengfi Group ng pagkakataon. Paano kung ganito? Ang aming Tengfi Group ay handang pumirma ng kasunduan sa diskwento ng 5 taon at bibigyan kayo ng karagdagang 1% rebate. Sapat na ito sa sinseridad, hindi ba? Sige, Ginoong Lin, humahanga ako sa inyong katapangan. Naniniwala ako sa inyo. Mabuti. Ikinagagalak ko ring makipagkalakalan. Ginoong Lin, Mahal, oh, Ginoong Lin, naalala ko lang, may mga bagay pa ako. Tungkol sa ating kooperasyon, pag-isipan ko muna. Teka, Ginoong Garcia, hindi ba nagkasundo na dito? Ginoong Lin, nitong mga nakaraang araw tungkol sa family photo, pag-iisipan ko. May nararamdaman pa ako. Ginoong Garcia. Hindi mo pinagkakatiwalaan ang lakas ng Tengfi Group. Ginoong Reyes, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ka na ba? Hindi na. Vice-presidente ng Tengfei Group. Paano kung ganito? Dahil, kinu-question mo ang kalidad ng aming alak, bakit hindi natin ito subukan dito? Sige na, Ginoong Garcia. Ang alak ng aming Tengfi Group, ang kalidad nito, ang pinakamahusay sa bansa. Talagang alak ng Tengfei. Napakayaman ng aroma. Mahal, uminom ka. Ang handaan bukas ng gabi ay ang kanyang katapusan. Ginoong Garcia. Dahil hindi ka naniniwala sa kalidad ng aming alak, ako na muna ang inom. Teka. May problema ang alak na ito. Anong mali? May problema ang alak na ito.
Kabobohan. Ang alak ng Tengfei Group ay hindi maaaring magkaproblema. Ano ang alam mo? Isa ka lang, ordinaryong bodyguard. Dapat manatili ka na lang sa trabaho mo. Talagang may mali. Ginoong Garcia, bagamat maganda ang alak na ito. Ngunit kung gusto ninyong mag-expand sa pandaigdigang merkado, ang bagong alak ng aming kumpanya ay maaaring mas angkop. Talagang masarap ang alak na ito. Kung gayon, nais ko ang magandang pagtutulungan natin. Ginoong Garcia. Bilang vice-presidente ng grupo ng pag-akyat, ako. Paano ko hindi alam na ang kumpanya ay may isang bago, hindi pa nailalabas na alak? Sa tingin ko siya ay nanluloko lamang sa'yo. Ito ay Elena Manansala. Nabaliw ka na ba? Kung walang pag-aproba ng board, nangangahas kang magbenta ng produkto. Kung may mangyaring mali, kakayanin mo ba ang responsibilidad nito? Sinasabi mo ba na nilagyan ko na sa alak na ito na hindi malinis? Paano kung ganito? Ipapadala natin ang iyong alak at ang sa akin para sa pagsubok ng magkasama. Tingnan natin kung aling alak ang tumutugma sa pamantayan. Elena Manansala, nabaliw ka na ba? Sa alak na mula sa kung saan-saan, nangangahas kang magbenta sa mga kliyente. Ikaw, Sandali. Sabi mo ang aking alak ay may problema, kung gayon subukan natin. Hoy! Bitiwan mo. Bitiwan mo. Ah! Hu! Bitawan mo. Angelo, ayos ka lang ba? Ginoong Manansala. Tungkol sa ating kooperasyon, bibisitahin na lang kita sa susunod. Talakayin na lang natin ito mamaya. Paul M. anong ginagawa mo? Angelo. Ako na. Lumalakas ang loob mo. Talagang lumalakas ang loob mo. Sa resepsyon, naglakas loob kang saktan ako. Bodyguard lang. Ipinagtanggol mo siya. Iniwan mo ang sarili mong asawa. Sinta, nagkakaroon ka ng relasyon sa kanya. Angelo, Huwag mo silang pansinin. Itong Sinta na to, mamamatay din sila bago umalis si Ginoong Garcia. Mag-usap na tayo ng negosyo. Angelo, ayos ka lang ba? Angelo. Angelo. Ginoong Manansala. Natagpuan ng datos ni Angelo de la Cruz. Medyo kakaiba. Angelo, ano ito? Hindi ko alam. Ito'y tinatawag na igos. Para sa'yo. Wow, ang bango. Doktor, kamusta siya? Ang kalagayan ng pasyente ay pansamantalang matatag. Ang kaso lang ay, ang pinsala sa ulo ay medyo malubha. Kailangan niya ng pagsasali ng dugo o negative ka ba? Ako. Mabuti, pakisunod ako. Salamat, doktor. Kung noon, hindi kita pinagdudahan, kung mas maaga kitang nakilala, nailigtas mo na naman ako. Talagang hindi ko hayaan kang mapahama. Ma'am, ang seguridad ng ospital ay na-deploy na lahat upang matiyak na walang iba na mangyayari muli. Alisin ang lahat ng seguridad. Alisin silang lahat. Ma'am, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko, alisin ang lahat ng seguridad. Ngunit ma'am, ang iyong kaligtasan. Alam ko ang ginagawa ko. Tanging sa ganitong paraan, mahahanap natin ang ebidensya ng krimen at talunin sila. Opo, ma'am. Sandali lang. Tulungan mo akong maghanda ng isang bagay. Isang mini kamera. At saka, Opo, ma'am. CEO Elena.
Ang iyong kamay. Okay lang. Mabuti at nagising ka na. Huwag kang gagalaw. Mahina ka pa rin. Paumanhin, CEO Elena. Tungkol sa utos. Hindi ito mahalaga. Ako. Naaalala ko lahat. Noong panahong iyon, si Junjun na umiiyak para sa candy. Malaki ka na. Sino ang mag-aakala? Pagkalipas ng 15 taon, magtatagpo tayong ganito ang isa't isa. CJ, nasa nakaraan na ang lahat. Angelo. Sa totoo lang, Hoy, Saan ka napunta? Utos ni Pangulo Santos. Ayaw mo ba yon? ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang. Nireport ko na ang iyong pagkakamali na nagdulot ng pagbagsak ng stocks sa board. Maghintay ka lang para managot ka sa board. Talaga namang nakakatuwa ka. Habang wala ako sa kumpanya, sinusubukan mo akong isang tabi, ha? Tapos ano? Ikaw, bumalik ka na lang sa iyong ligaw na lalaki. Kung wala ang aking pirma, hindi mo makukumpleto ang paglilipat. Hindi mo makukuha ang mga shares ko. Tapos ano? Baka plano mo pa rin, maglaban tayo hanggang kamatayan. Hindi. Pagod na ako. Basta, nangangako ka sa akin na hindi mo nasasaktan si Angelo. Mangangako ako. Sinabi mo mismo, dalhin mo ang kasunduan sa akin. Susunduin kita pagkatapos nito. Mahal, nasaan ka? Hindi kita mahanap. May sorpresa ako para sa iyo. Matandang babae. Boses ba ni Marco yan? Huwag ka nang umalis dyan, malapit na ako. CJ. Nasaan ka na? Elena Manansala, talaga bang pinag-isipan mo ito para sa ibang lalaki? Nakapagdesisyon na ako. Imbes na maglaban hanggang kamatayan, mabuhay na lang tayo sa sarili nating buhay. Ililipat ko ang kumpanya sa pangalan. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. CJ, na-record ko ito. Siguraduhin mong tutuparin mo ang iyong salita. Nasaan ka na? Malapit na ako. Mag-usap tayo pagdating mo dito. Elena. Elena. Doktor, kumusta siya? Malubhang internal bleeding. Malubhang napinsala ang mga organ. Sa kabutihang palad, napapanahon ng pagliligtas. Pansamantalang siyang ligtas na sa panganib. Ngunit, siya ay nasa koma. Kung gising ba siya, kailangan pa natin ng karagdagang obserbasyon para malaman. Ano? Kakaawaan siya. Huwag mong kalimutan. Siya ang aking asawa. Anak, kung hindi siya magising,
Paano ang paglilipat ng shares? Madali lang iyan. Hintayin na lang natin siyang mamatay. Ako ang unang makakapamana. Puno ng pakana ang babaeng ito. Kung hindi natin siya aalisin, hindi natin alam kung ano pa ang gagawin niya. Sa hinaharap, ang grupo ng pag-akyat ay magiging atin. Ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Tunay ngang may mata ang langit. Hindi pa nga kami kumikilos. Sinaksak ang babaeng ito. Kailan kaya siya magwawakas? Nanay, huwag kang mag-alala. May inihanda akong espesyal na gamot. Malapit na itong dumating. Ipadala siya kay Shinshin sa lalong madaling panahon. Kung pag-uusapan siksingsin, nagsisi ako noon na hindi ko pinatay ang maliit na sinta na yon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba yun aksidente? Siyempre hindi. Nalaman ni maliit na sinta. At iginiit niyang sabihin yon. Wala akong nagawa kundi. Kaya kinailangan kong malupit na. Sakalain siya. Ina at anak, pareho talaga sila. Napaka-cute. Doktor, kumusta ang asawa ko? Magigising ba siya? Ginoong Reyes, ang kondisyon ni Binibining Manansala ay pansamantalang stable, ngunit kung kailan siya gising ay hindi pa alam. Kung may oras kayo, pakiusap na maglaan pa kayo ng oras para sa kanya. Siya ang taong pinakamahal ko. Doktor, pakiusap na gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Gagawin ko po. Salamat sa pagpunta niyo ngayon. Para sa aking minamahal, ang kapalaran ni Elena Manansala. Labis akong nasasaktan. Nagsusumpa ako, gagawin ko ang lahat, mahuli ang salarin, at makakuha ng katarungan para sa minamahal ko. Habang wala si Binibining Manansala, gagawin ko ang makakaya ko na gawin ng maayos ang aking trabaho. Ang grupo ng pag-akyat kung wala si Binibining Manansala, ay mayroon din namang si Marco Reyes. Ako ang papalit sa kanya, at aasikasuhin ang mga usaping pangkumpanya. Kaya huwag po kayong mag-alala. Direktor Reyes, heto na ang iyong hiningi. Sigurado ka ba na walang maiiwang bakas? Opo, ang sanhi ng pagkamatay ni Binibining Manansala ay magiging hindi matagumpay na paggamot lamang. Hindi mo nakikita. Ang asawa ko. Para mailigtas ka, espesyal kong gumastos ng malaki. Bumili ng magandang gamot para sa'yo. Sana, mahimbing ang iyong pagtulog. Nanay, nadeklara ko na ang pagkamatay ni Elena Manansala. Simula ngayon, ang grupo ng pag-akyat ay sa amin ang pamilyang Reyes. Hahaha. Ang ating pamilya. Sa wakas, wala na yung nakakainis na babae. Ang galing mo. Marco, mula ngayon, ikaw na ang magiging numero 1. Simula bukas, lahat ng gamit ni Elena Manansala, itapon lahat iyan. Nagdesisyon ka na ba? Sumunod ka sa akin, yaman at karangalan, walang katapusang kasiyahan. 30,000 piso kada buwan. Kaysa sa pagsunod sa patay na yon, mas higit na mabuti. Nanay, isa lang siyang tapat na aso. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Ma'am, grupo ni Marco Reyes, malapit na sa ospital. Simulan ang operasyon.
Marco, sino ang babaeng ito? Sino ka? Ako si Binibining Manansala. May sponsor ako. Isang estudyante. Narinig ko, may nangyari sa kanya. Dumalaw ako para makira. Pakikiramay. Hindi ka welcome dito. Sigurado ka ba? Mula ngayon, ang buong grupo ng pag-akya ay sa pamilya kong Reyes. Ikaw, isang mahirap na estudyante na sinuportahan lang. Ano ang alam mo? Hindi mahalaga kung naiintindihan ko. Ang mahalaga ay, ang grupo ng pag-akya, lahat ng kliyente. Mula ngayon, hindi na makikipagtulungan sa Mayabang ka talaga. Ikaw, isang babae lang. Sino ka sa tingin mo? ang grupo ng pag-akyat. Kung wala si Elena Manansala, wala itong silbi. Kaya mo bang pamahalaan ang grupo? Isang inang walang katuwiran. O marahil, isang kabit na kalihim. Anong sabi mo? Walang kapararakan. Ang mga bagay na ito, saan mo nakuha ang sabi-sabi? Ang mga iskandalo na alam ko, ay higit pa rito. Sino ka ba talaga? Marco Reyes. Nanggaling ako sa madugong karanasan. Pinalaki tulad ng isang pulang sis. Isang demonyo mula sa impyerno sa lupa. Naglalaro ka lang. Sa tingin ko, naghahanap ka ng gulo. Bitawan mo ang anak ko. Tulong. Sinabi ko na sa iyo. Alam ko, maraming sikreto ang pamilya Reyes. Ngayon, nandito ako para makipag-usap kay Chairman Reyes. Tungkol sa isang kasunduan. Gaya ng inaasahan mula sa estudyante ng maliit na sinta. Gaya na gaya niya. Kitang-kita na nagmamakaawa ka. Pero nagpapanggap ka, may karapatan. Ang unang kasunduan, sa aking telepono, ay isang video. Ang video na ito kapag inilabas, Chairman Reyes, ay mawawasak. Ang aking kondisyon ay, pakawalan siya. Iniisip mo, maniniwala ako sa iyo, mahal. May tao. Ilabas siya dito. Kinunan mo ako ng video. Ibigay mo ang iyong telepono. Chairman Reyes, ayaw mo pa ring makita. Nangangahas ka. Walang bagay na hindi ko gagawin. Sino ang pinadalhan mo nito? Balitang aliwan. Isang babaeng bida at maraming iba't ibang lalaking bida. Isang video na ganito. Marami pa akong iba. Ngayon, pwede ko na ba silang pakawalan ngayon? Pakawalan sila. Pwede ka nang umalis. Huwag mo akong hayaang makita ka ulit. Sandali. May isa pang kasunduan. Ano pa ang gusto mo? Matatapos pa ba ito? Ang pangalawang kasunduan ay tungkol din sa iyo. Ako? Anong mali siya ang mayroon ako? Pangulo Elena, tulad ng sabi ng mga chismis, namatay sa sakit. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang pagkamatay ni Pangulo Elena ay talagang isang masusing pinlanong pagpatay. Kahit pa pagpatay ang kaso, wala itong kinalaman sa pamilya Reyes. Anong ebidensya ang mayroon ka? Siyempre, may ebidensya ako. Pero, gusto kong marinig ang inyong paliwanag. Bakit ko kailangang magpaliwanag sa'yo? Isa ka lang sinungaling. Umalis ka. Hayaan mo akong sabihin ang aking mga kondisyon. Gusto ko, ang grupo ng pag-akyat. Ibig mong sabihin, mga bahagi ng grupo ng pag-akyat. Ang laki ng gusto mo. Walang hanggan ang kasakiman. Pulubi lang. Walang utak. Kung humingi ka ng 100,000 hanggang 200,000, maiintindihan ko pa, mga bahagi. Dapat alam mo, ang grupo ng pag-akyat ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Ikaw, isang scholar lang, wala ka talagang hiya. Naglakas loob kang saktan ako. Higit pa sa pananakit ang gagawin ko kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kwenta. Hindi lang isang sampal ang matitikman mo. Napakawalang batas mo talaga. Sinasabi ko sa'yo, ito ang pamilya Reyes, hindi mo lugar para maghisik ng gulo. Ang pamilya Reyes, hindi na magtatagal. Tinawagan ko na ang mga tao. Ito ay isang lipunang sumusunod sa batas. Lahat ay nangangailangan ng ebidensya. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan ito? Na pinlano namin ang pagpatay. Nandito mismo ang ebidensya. Gayon din, ang gusto ko ay hindi mga bahagi ng grupo ng pag-akyat, kundi ang buong grupo ng pag-akyat. Scholar lang. Mayabang pa. Anong batayan? Sirain ang pangalan ng aming pamilya Reyes. May tao dyan, paalisin niyo siya rito. Bilisan niyo.
Akala mo ba wala akong ebidensya? Tapos na ang lahat. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Ito ang lason na ibinigay mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ginang Reyes? Ang grupo ng pag-akyat na ito, ibabalik mo ba? Ibibigay. Ibibigay ko. Kung ibibigay mo, pirmahan mo na kaagad. Elena Manansala. Christina Reyes. Brat, hindi pa ako mabilis, dalhin ako sa ospital. Ang planong ito ay mapanganib. Kaya, kailangan natin ng detalyadong paunang pagpaplano. Grupo ng paglipat, hindi na ito sa iyo. Ikaw. Tao ka ba o multo? Impossible. Impossible. Malinaw na siya ay. Ako ay tao. Ako ay buhay na. Narito ako para singilin ang aking utak. Natutuwa akong ayos ka lang. Ayos lang ako. Nakakatanggap kami ng ulat. Nagkaroon ng tangkang pagpatay. Marco Reyes, Christina Reyes, kailangan ninyong sumama sa amin. Sandali lang, opisyal. Marco Reyes. Ang aking anak. Paano nga ba siya namatay? Ano ang pinagsasabi mo? Nang nagpanggap akong sinabi mo mismo sa akin. Sinta ko, ginawa mo ito sa akin. Tigil. Si Ginoong Chin ay nagtangkang pumatay. Ang ebidensya ay tiyak. Ito ay lahat ng iyong kakilakilabot na ideya. Nasira na tayong lahat ngayon. Malinaw na ikaw. Ang naghahangad sa mga ari-arian ng grupo ng pag-akyat, ang pumatay sa iyong anak gamit ang iyong sariling mga kamay. Ikaw ang tunay na salarit. Kabayuan, kung hindi dahil sa'yo, napunta sana ako sa ganitong kalagayan. Iniisip mo na may silbi ka. Tama na. Huwag na kayong Opisyal. Pakidalhin sila palayo. Dalhin sila palayo. Hindi. Ako ay inosente. Ako ay inosente. Tapos na ang lahat ngayon. Tapos na. Alam kong may agwat sa pagitan natin. Alam ko rin na marami ka ng pinagdaanan. Ngunit mangyaring paniwalaan mo ako. Mamahalin kita ng buong lakas ko. Angelo. Gusto kitang protektahan at pahalagahan ka. Gusto kong ilaan ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagmamahal sa'yo. Okay.